Nagsisimula ang kwento sa isang spoiled at hindi kaaya-ayang babaeng si Sakura Koji na mag-isang bumibiyahe sakay ng bus sa hating gabi. Abala siya sa pag-iisip ng masasamang plano laban sa mga guro niya nang bigla siyang may makita mula sa bintana, isang lalaking kahawig ng Ultra Instinct Goku sa malayo. Mukhang sinusunog ng misteryosong lalaking iyon ang mga tao gamit ang asul na apoy. Dahil sa gulat, pinahinto agad ni Sakura ang bus at dali-daling tumakbo papunta sa nakita niyang lugar. Ngunit pagdating niya roon, wala naman siyang nadatnan. Dumating din ang isang pulis na inakalang nakainom lang si Sakura matapos siyang iwanan ng kanyang boyfriend. Kinabukasan, ipinapakita ni Sakura ang kanyang fire martial arts skills sa dojo habang pinanunood ng mga baguhan. Pagdating sa school, malinaw na sikat siya, hinahangaan ng lahat at mahusay sa iba't ibang larangan. Nakilala niya roon ang kaibigan niyang si Aba, isang mahiyain ngunit magandang blonde. Pagkatapos, sinalubong nila ang teacher nilang si MS. K, na ipinakilala ang bagong transfer student na si Aami Ray. Halos lahat ng babaeng estudyante ay humanga agad sa bagong dating, ngunit si Sakura ay may ibang iniisip. Nang tumitig siya ng mas matagal kay Aami, napagtanto niyang siya ang lalaking nakita niyang nagsusunog ng mga tao kagabi. Pagkatapos ng klase, diretso siyang lumapit kay Aami at sinabing kailangan nila mag-usap ng pribado. Samantala, mali ang akala ng mga kaklase nila at iniisip nilang magpapahayag ng damdamin si Sakura. Kaya nagtipon-tipon sila malapit sa dalawa kahit wala silang alam sa totoong pinag-uusapan. Nang makapag-usap sila, hinarap ni Sakura si Aami at inakusahan itong nanakit ng mga tao noong gabi. Para patunayan ang hinala niya, hiniling niyang tanggalin ni Aami ang suot nitong glove para makita kung may mga paso o sugat. Kalmado si Aami at agad niyang tinanggal ang glove. Lumabas na wala man lang bakas ng paso ang kamay niya. Nagulat at napahiya si Sakura, kaya agad siyang nagsorry. Hindi naman ito pinalaki ni Aami at umalis lang na nakangiti. Doon nagsimulang magduda si Sakura kung baka nagkamali siya dahil sa pag-inom noong gabing iyon. Samantala, kumalat sa buong school ang chismis na na-friendzone si Sakura, kaya umalis si Aami. Hindi ito itinaman ni Sakura at hinayaan lang ang kwento. Gayunpaman, nanatili ang hinala niya kay Aami at naisip niyang may tinatago pa rin ito. Dahil dito, sinimulan niya itong sundan at bantayan ang mga kilos nito. Dahil sa ginagawa niya, mukhang nagmumukha na siyang obsessed sa mata ng iba. Isang gabi, bumalik si Sakura sa lugar kung saan niya una siyang nakakita ng pagsusunog. Tinatanong niya ang sarili kung totoong nangyari ba ang nakita niya o hindi. Habang nag-iisip, lumapit ang puting aso na palagi niyang pinapakain. Nang matapos itong kumain, bigla itong tumakbo papunta sa isang tao sa malayo. Ang taong iyon ay si Aami. Nagulat si Sakura dahil hindi mahilig ang aso sa ibang tao, ngunit tila kampante ito kay Aami. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagdududa kung talagang masama nga ba si Aami tulad ng iniisip niya. Pagkatapos noon, ikinwento ni Sakura kay Aami ang tungkol sa aso, na ang dating amo nito ay isang pulubing pinatay ng grupong goons na tinatawag na G-Falcon. Nag-usap pa sandali ang dalawa bago sila naghiwalay. Lumipat ang eksena sa opisina ng Prime Minister na kausap ang kanyang assistant tungkol sa paglalagay kay Aami sa isang partikular na eskwelahan. Ipinapakita nito na marami pa ring tinatago si Aami. Kinabukasan, inimbitahan ni Alba si Aami na makipag-bonding kasama niya at si Sakura, ngunit tumanggi si Aami dahil abala raw siya sa trabaho. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya, simple niyang sagot ay isa siyang tagalinis ng basura. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa trabaho niya sa araw na iyon, ngunit tinanggap niya ito ng palihim at may mabigat na ekspresyon. Sa tawag, tinanong si Aami kung ano ang balak niyang gawin kay Sakura. Sagot niya, aalisin niya ito. Pagsapit ng gabi, pumunta si Sakura para pakainin ng aso, ngunit kakaiba ang kilos nito at tila natatakot. Sa di kalayuan, napansin ni Sakura ang ilang biker boys na binubugbog ang isang lalaki. Dahil dito, agad niya silang hinarap at sinabing tinawagan na niya ang pulis. Tinawanan lang siya ng mga goons na parang sila ang may-ari ng lugar. Doon napansin ni Sakura ang natatangi nilang tato at napagtantong sila ang G-Falcon. Sinabi ng grupo na may ilang kasamahan nilang biglang nawala sa parehong lugar ilang gabi ang nakalipas. Doon nagsimulang magdikit-dikit ang mga hinala ni Sakura at napagtanto niyang tama ang iniisip niya tungkol kay Aami na ang mga taong nakita niyang nasusunog ay mga miyembro ng G-Falcon. Habang mabilis na nagkokonekta ang isip ni Sakura, inatake niya ang mga goons gamit ang husay niya sa martial arts. Ngunit napatigil ang momentum niya nang mapagtripan siyang eye taser ng isa sa mga ito. Ngayong kontrolado na siya, sinimulang bugbugin ng G-Falcon si Sakura. Ang eksena ay nagpapaalala sa isang brutal na laban na minsan niyang nasaksihan.
Biglang sumugod ang aso, sinusubukang iligtas si Sakura, ngunit mabilis itong nadominahan ng mga goons na paulit-ulit itong sinipa na parang bola. Naghihingalo itong nakahandusay, halos di makagalaw dahil sa matinding pinsala. Sa sandaling iyon, dumating si Aami mula sa kung saan. Lumapit siya sa aso at sinubukang pakalmayan ito, ngunit agad niyang napagtantong mamamatay na ito. Sa halip na dalhin sa ospital, ginawa ni Aami ang hindi inaasahan, iniikot niya ang leeg ng aso upang bigyan ito ng mabilis at walang daing na kamatayan. Nanlaki ang mata ni Sakura at hindi makapaniwala sa nakita. Pagkatapos noon, hinarap ni Aami ang gon na unang umatake sa aso. Ipinatong niya ang kamay sa mukha nito at sinunog ito hanggang mamatay sa loob lamang ng ilang segundo. Nalumpo sa takot ang mga nakakita at naghari ang katahimikan. Pagkatapos, nilinggan ni Aami ang natitirang miyembro ng G-Falcon at tinanong sila kung susuko ba sila o gusto nilang maranasan ang parehong hantungan ng kasamahan nila. Sa halip na umatras, sabay-sabay silang sumugod kay Aami. Isa-isa niyang pinuksa ang mga ito sa loob lamang ng ilang sandali hanggang sa wala nang natirang kahit isang miyembro ng G-Falcon. Napanood ni Sakura ang lahat ng hindi makapaniwala. Ngunit bigla siyang nilapitan ni Aami at sinabing siya na ang kasunod bago niya ipinatong ang palad sa mukha nito. Pagmulat niya, kinabukasan, nagising si Sakura sa bahay nila, ligtas at kasama ang kanyang ina at ama. Halatang magaan ang loob ng kanyang ama nang makita siyang gising at agad nitong sinabi kung gaano siya nag-alala sa biglaang pagkawala ni Sakura. Lalo na't natagpuan siyang walang malay sa may gate ng kanilang bahay. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay labis na nagdulot ng pag-aalala sa buong pamilya. Determinado si Sakura na malaman ang totoong nangyari, kaya bumalik siya sa lugar kung saan nakita niyang hinarap ni Aami ang mga miyembro ng G-Falcon. Sa kanyang pagkagulat, wala man lang bakas ng abo o kahit anong ebidensya ng labanan na malinaw niyang natatandaan. Para bang nabura ang buong pangyayari. Pagbalik sa school, nakaramdam si Sakura ng matinding kaba pagpasok niya sa classroom. Lalo na nang makita niyang naroon na si Aami. Patuloy siyang napapalingon sa paligid, punong-puno ng pangamba sa posibleng mangyari. Hindi mawala sa isip niyang baka nandyan pa rin ang taong nagtangkang saktan siya, lalo na kung iniisip nitong may nalalaman siya. Matapos umiwas kay Aami ng ilang beses, sa wakas ay nahanap ni Sakura ang lakas ng loob para harapin ito tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Gusto niyang malaman ang katotohanan para maprotektahan ang sarili. Samantala, sa isang mataong supermarket, umagaw ng pansin ang isang batang lalaki habang nag-iipon ng napakaraming laruan. Masigla niyang ipinahayag na ang mga laruan ay ni Anmaro mula sa isang misteryosong makina na nag-iwan ng kalituhan at pagtataka sa mga nakapaligid. Paglabas niya ng tindahan, nakatanggap siya ng mensahe para sa isang misyon. Tinawag siya ng mensahe bilang Codebreaker 310 Yuki at inutusan siyang alisin ang isang target. Habang nakatuon pa rin si Sakura sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa marahas na insidente, nahanap niya ang pagkakataong harapin si Aami sa isang mataong lugar. Tinatanong niya ito tungkol sa mga taong pinatay nito. Ipinapahayag ang kanyang pag-aalala at tinatanong kung may naramdaman ba itong pagsisisi. Ang sagot ni Aami ay diretso at malamig. Ipinaliwanag niyang pinatay niya ang mga iyon dahil wala silang halaga at hindi sila nararapat makihalubilo sa iba. Hinimok siya ni Sakura na pag-isipan ng mga kahihinatnan ng kanyang ginagawa, pinapaalala na hindi trabaho ni Aami ang maghatid ng hustisya. Ngunit sumagot si Aami ng may lamig at kumpiyansa. Sinabi niyang siya ay isang nilalang na nasa labas ng batas. Isang taong hindi kayang hatulan ng kahit anong legal na sistema dahil hindi siya nakapailalim dito. Ayon sa kanya, tungkulin niyang ipatupad ang sarili niyang hustisya, ang uri ng hustisyang hindi kayang ibigay ng batas. Ipinahayag ni Aami na isa siyang codebreaker, isang taong nabubuhay sa mundong hindi na nasasakop ng karaniwang patakaran at limitasyon ng lipunan. Ang pag-angkin niyang ito ay lalo pang nagpalabo kay Sakura at nagdagdag sa pagkabagabag niya. Binalaan ni Sakura si Aami na kung magpapatuloy siyang pumatay, susundan niya ito para pigilan ang anumang karagdagang pinsala. Ngunit tumawa lamang si Aami ng malamig bago naglakad papunta sa isang gusaling may salaming pader. Sa simpleng pagdampi ng kanyang kamay, kumalat ang basag ng salamin sa hindi mabilang na piraso. Bilang huling babala, sinabi ni Aami kay Sakura na kapag nagsalita siya tungkol sa kanya kahit kanino, siya ang unang papatayin, pati ang sino mang pagsasabihan niya, saan man at kailanman. Ipinahayag niyang hindi siya kayang pigilan ni Sakura. Ang pagharap ni Sakura kay Aami ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot at pagkabigla. Pag-uwi niya, humiga siya sa kama at hindi mapigil ang pag-iisip sa sinabi nito. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang malamig na banta ni Aami at ang hindi mapipigilang lakas na taglay nito. Samantala, naglalakad si Aami sa isang tulay nang makatanggap siya ng tawag na nagtatanong kung naalis na ba niya si Sakura. Ang sagot niya ay hindi inaasahan.
Inilarawan niya si Sakura bilang isang bihirang uri, isang taong hindi masusunog kahit ng sarili niyang apoy. Dahil doon, napagdesisyonan niyang huwag na siyang patayin muli na nag-iwan ng mas lalo pang kalituhan sa sitwasyon. Isang umaga, habang naghahanda si Sakura para pumasok sa school, nagulat siya nang makita si Aami na nakatayo sa harap ng kanilang pinto. Tila matiyag ang naghihintay. Hindi malinaw ang dahilan ng biglaan niyang pagdating, ngunit mukhang handa siyang sabayan si Sakura papuntang school. Pagdating ni Sakura sa school, muli siyang sinalubong ng locker na punong-puno ng love letters mula sa kaklase niyang laging nagpapakita ng paghanga. Ngunit ngayong araw, may bagong pangyayari. Sinabi ni Sakura kay Aba na napagdesisyonan niyang maglakad papuntang school kasama si Aami araw-araw. Nagdulot ito ng malaking usapan sa kanilang paligid at nagpasiklab ng interes sa mga kaklase. Tuwang-tuwa si Aba para kay Sakura, iniisip na baka tunay na nakatagpo na siya ng pag-ibig. Binati niya si Sakura at hinikayat siyang pahalagahan ang bagong closeness niya kay Aami. Pati na rin ang pag-aalalang ipakita ni Aami ang tamang pagtrato sa kanya. Hindi nila alam na sinabi ito ni Sakura dahil gusto niyang mabantayan si Aami sa bawat sandali. Biglang sumugod ang isang estudyante mula sa likuran, tangkang saktan si Aami dahil sa selos. Mabilis na hamarang si Sakura sa harap ni Aami, malinaw na sinasabing kung may gustong manakit kay Aami, kailangan munang dumaan sa kanya. Alam ni Sakura na kung hayaang magalit si Aami, siguradong mapapahamak ang estudyante. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Fujiwara, isang junior ni Sakura na tuwang-tuwa nang makita siya. Napansin naman ni Aami ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ni Fujiwara at halos automatikong inilagay ang kanyang kamay sa ulo nito, tila may mas malalim na koneksyon o kasaysayan na hindi pa ipinapakita. Pagkatapos, naghintay si Aami sa rooftop ng school at nakatanggap ng tawag na nag-uutos sa kanyang alisin ang ilang tao. Pagkababa ng tawag, nakita niya si Sakura na papalapit. Sa isang nakakagulat na banayad na kilos, iniabot ni Aami sa kanya ang isang tuta. Ipinakitang ang tuta ay mula sa parehong aso na kinailangan niyang patayin nung kaharap niya ang G-Falcon. Masaya namang tinanggap ni Sakura ang alaga at napagdesisyon ng alagaan ito. Matapos iyon, sinundan ni Sakura si Aami papunta sa lugar kung saan niya hahanapin ang mga target. Habang papalapit, nakakaramdam si Sakura ng lumalakas na kaba. Napansin niyang may mga pulis na naroon at nakikihalubilo sa mismong mga kriminal na dapat sana nilang hulihin. Nabigla si Sakura nang makita ang lantad na pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga taong dapat nilang pigilan. Walang pag-aalinlangan, agad kumilos si Aami at sinunog ang lahat ng kriminal, hindi nag-iiwan ng sinuman. Sa harap ng brutal na eksena, hinarap siya ni Sakura, ipinahayag ang kanyang pagkagulat at pagtutol sa paraan ni Aami. Sinabi niyang hindi nito pwedeng basta-basta patayin ang mga tao at dapat may mas makataong paraan para resolbahin ang mga ganitong sitwasyon. Sumagot si Aami na ipinagtatanggol ang kanyang ginagawa. Ayon sa kanya, hindi maaabot ng salita ni Sakura ang mga taong iyon, at minsan, ang tanging paraan para harapin sila ay ang matigas niyang pamamaraan. Sa puntong ito, malinaw na ang pagkakaiba sa moral at etika ni Sakura at Aami. Sinubukan ni Sakura na maunawaan si Aami, niyakap siya at sinabi na naiintindihan niya kung bakit siya nakikipaglaban. Ngunit matatag sa sariling paniniwala si Aami, itinulak siya at sinuntok sa tiyan, dahilan para mawala ng malay si Sakura. Agad na sinundan ni Aami ang tawoli na pulis na tumutulong sa mga taong pinatay niya kanina. Nagkaroon ng matinding car chase at sinubukan ni Aami na sunugin ang sasakyan ng pulis gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglaang nagbago ang sitwasyon nang lumitaw ang isang helicopter at bumaba ang isa pang codebreaker na si Toki. Pinasabog ni Toki ang kotse ng pulis habang nakaligtas si Aami sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng sasakyan. Pagkatapos nito, nagbati si Toki kay Aami at malinaw na kilala nila ang isa't isa. Sa pinakamataas na grupo ng mga nagdedesisyon, na kilala bilang Eden, ang mga taong may kapangyarihang lampas sa normal ay binibigyan ng responsibilidad na gamitin ang kanilang kakayahan upang alisin ang mga puwersa ng kasamaan sa mundo. Kabilang dito si Aami, isang kilalang codebreaker na may tag bilang Code 6. Bagamat siya ang pinakabagong miyembro ng grupo, napatunayan niya ang sarili sa bawat misyon na ibinigay sa kanya, ipinakita ang husay at paglago, at nakamit ang kanyang lugar bilang katapat ng 5 pinakamahusay na codebreakers. Sa isang eksenang puno ng misteryo, isang respetadong hukom ang lumapit upang ipaliwanag kung bakit tinawag si Aami. Maliwanag na may espesyal na misyon para sa kanya, isang gawain na nangangailangan ng lahat ng kanyang pambihirang kakayahan. Ang target ng misyon ay si Tabate Shido, isang kilalang politiko. Lumabas ang larawan nito sa telepono ni Aami na nagpapakita ng tindi ng misyon. Ngunit higit na nakatawag ng pansin kay Aami ang misteryosong koneksyon ng politiko kay Hitomi.
Sa seryosong tono, ipinaliwanag ng hukom na ang trabaho ni Aami ay higit pa sa pag-alis ng isang political rival. Kailangan niyang suriin ang komplikadong relasyon at alyansa sa lihim na mundo. Ang pag-unawa sa posibleng koneksyon ni Tabate Shido at Hitomi ay isang mahalagang bahagi ng misyon. Sa isang matapang na hakbang, pinilit ni Aami ang kanyang psycho side. Lumipad siya papunta sa hukom at nagpakawala ng napakalakas na apoy na bomb alert sa kanila. Ang ginawa niya ay nagparamdam sa hukom na hindi siya basta gagamitin lamang bilang kasangkapan. Ipinahayag niya na may karapatan siyang piliin kung tatanggapin ba niya ang misyon o hindi. Samantala, si Sakura ay nahaharap sa sarili niyang komplikadong sitwasyon. Madalas siyang nakikitang naglalagi sa harap ng gate na nagdudulot ng pag-aalala sa kanyang mga magulang. Nang tanungin siya, sinagot niya na kailangan niyang matulog sa labas bilang bahagi ng kanyang bagong mountaineering club training. Ngunit napagtanto niya na alam ng kanyang mga magulang ang kanyang ginagawa, lalo na kung may kinalaman ito sa ibang tao. Habang naghahanda siyang umalis ng bahay, nagulat siya nang makita si Toki, isang binatang may gintong buhok na nakatayo sa lugar kung saan karaniwang naghihintay si Aami. Binati siya ni Toki ng isang mainit ngunit nakakakrip na, "Good morning." Patuloy ang pagkabigla ni Sakura at nagtanong kung sino siya at bakit siya naroroon. Ipinaliwanag ni Toki na siya ang darating upang sunduin siya, sa halip na si Aami. Sa kanilang paglalakbay, ibinahagi ni Toki kay Sakura ang nakababahalang balita, nagkamali si Aami noong nakaraang araw, dahilan kung bakit hindi siya nakadating. Ipinakilala ni Toki ang sarili bilang Code 4 at binanggit na si Aami, na Code 6, ay kailangan bantayan ng mabuti. Hindi napigilan ni Sakura ang kanyang kuryosidad tungkol sa kinaroroonan ni Aami, kaya tinanong niya si Toki kung nasaan ito sa kasalukuyan. Sumagot si Toki na malamang ay kakasuhan lang si Aami ng kanyang mga superior at maaaring maluhan na siya sa sobrang tindi ng banta. Nang marinig ito ni Sakura, napuno ng luha ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak para kay Aami. Sinubukan ni Toki na aliwin siya at ipinangako na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Aami. Nilinaw ni Sakura na ang tunay niyang hangarin ay mapatigil si Aami sa kanyang trabaho ng pag-alis sa mga tao. Habang magkasama pa rin sila, sinabi ni Toki na may mahalaga siyang ibabahagi na may kinalaman kina Aami at Sakura. Ngunit biglang dumating si Aami at sinipa si Toki. Mabilis at maayos na naiiwasan ni Toki ang sipa. Tumayo si Aami sa harap ni Sakura at sinabi na huwag pansinin ang tinatawag niyang walang laman na salita ni Toki. Lumiko siya kay Toki at tinanong kung bakit ito biglang lumitaw. Ipinaliwanag ni Toki na nag-aalala ang mga nakatataas tungkol sa misyon na itinalaga kay Aami para ngayong gabi. Dahil dito, siya ay ipinadala upang tulungan si Aami. Ngunit ang pangunahing layunin ni Toki ay maghatid ng malinaw na mensahe, huwag munang lumahok si Aami sa misyon ngayong gabi. Sumagot si Aami na ito ni Toki ang pansin sa sariling kalusugan kaysa mag-alala sa kanya. Lalong umiinit ang sitwasyon at lumabas ang pagkabigo ni Toki. Nagresulta ito sa isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang psychopaths. Pumagit na si Sakura at sinubukang pigilan sila. Habang nakatayo sa pagitan nila, napansin niya na ang mga mata ni Toki ay kahawig ng kay Fujiwara na nagpasiklab ng kanyang hinala tungkol sa posibleng koneksyon nila. Matapos umalis si Toki, nagpatuloy sina Sakura at Aami papunta sa school. Hindi mapigilan ni Sakura ang kanyang kuryosidad at nagsimulang magtanong kay Aami tungkol kay Toki. Binalaan siya ni Aami na hindi mapagkakatiwalaan si Toki at pinayuhan na huwag paniwalaan lahat ng sinasabi nito. Habang nagtuturo ang guro sa klase, napatingin si Sakura sa bintana at nakita si Toki. Mabilis niyang sinabi sa guro na pakiramdam niya ay may sakit siya at humiling na pumunta sa nurse. Sa halip na pumunta sa nurse's office, nagpa siya siyang tanungin si Toki kung bakit siya naroon sa school. Sinabi ni Toki na nag-e-explore lang siya sa eskwelahan. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, dumating si Aami at inakusahan si Toki ng panghihimasok. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita ng guro si Toki na nakasuot ng ibang uniforme ng paaralan at tanungin siya tungkol sa kanyang presensya. Ipinaliwanag ni Toki na siya ay bagong estudyante na nasa school tour. Dinala siya ng guro sa classroom para ipakilala sa lahat, kabilang sina Sakura at Aami. Sa oras ng lunch, ginamit ni Sakura ang pagkakataon upang tanungin si Toki kung paano mapipigilan si Aami sa kanyang delikadong gawain. Ipinaliwanag ni Toki na ang mga codebreaker ay may malinaw na layunin at alinman sa haharapin o aalisin ng mga banta ayon sa utos ng kanilang mga superior. Pagkatapos ng school, tahimik na sinundan ni Sakura si Aami upang itanong ang koneksyon ni na Fujiwara at Toki. Sagot ni Aami sa vague na paraan, sinasabing halos hindi umiiral ang mga codebreaker at kung nagkaroon man ng pamilya si Toki, nabura na ang mga alaala tungkol sa kanila. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa lugar ng planadong operasyon.
Ginamit ni Toki ang kanyang magnetic powers upang buksan ang pinto at patayin ang alarm system. Namangha si Sakura sa natatanging kakayahan ni Toki. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa kanilang misyon nang lumitaw ang isang grupo ng mga taong may espesyal na kapangyarihan na naiiba sa mga codebreaker. Nagsimula silang makipaglaban kay Toki at Aami. Sa gitna ng matinding labanan, naubos agad ang energy packs ng kalaban, mga gamit na mahalaga sa pagpapatakbo ng kanilang espesyal na kakayahan, sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, mabilis silang umatras, sinisisi ang kabiguan sa isang eksperimento. Ipinaliwanag ni Toki na may serye ng eksperimento ang gobyerno na layong lumikha ng mga taong may superhuman abilities na katulad ng codebreakers. Ang namumuno sa mga eksperimento, si Mr. Tabata, isang mataas na opisyal ng gobyerno, ay naging kanilang kaaway sa araw na iyon. Kahit binabalaan siya ng assistant ni Tabata na naroon ng mga codebreaker sa gusali, nanatili siyang matatag at tumangging payagang makialam sa kanyang kasalukuyang eksperimento. Habang patungo sila sa kanilang target, ibinahagi ni Toki kay Sakura ang isang nakakagulat na impormasyon, konektado rin ang kanilang operasyon sa gobyerno, partikular sa Prime Minister. Labis na nagulat si Sakura sa balitang ito dahil hindi niya inakala na sangkot ang pinakamataas na opisyal sa sitwasyon nila. Pagdating nila sa pinto ng experiment room, nagulat si Sakura sa nakakasindak na tanawin. Puno ang silid ng maraming bata na tila kinuha sa kalye at ginawang subject ng malupit na eksperimento. Habang lumalapit siya sa loob ng silid, lumitaw si Tabata, ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Agad na kinausap ni Toki si Tabata, pinaalalahanan siya sa dating babala ng Eden tungkol sa human organ trafficking. Ngunit nanatiling kalmado si Tabata at iginiit na hindi ito problema nila. Dumagdag sa tensyon nang dumating ang dalawang tao na hinarap ang codebreakers sa entrance ng gusali. Ipinaliwanag nila na ang ginagawa nila ay para sa kabutihan ng tao at iginiit na ang mga batang may limitadong espesyal na kapangyarihan ay halos walang silbi. Ayon sa kanila, ang paggamit ng kanilang mga organo para sa ibang layunin ang pinakamabisang paraan upang makuha ang potensyal nila. Ang kontrobersyal na pahayag na ito ay nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Upang ipagtanggol ang kanilang posisyon, na-recharge ang energy packs ng mga gwardya ni Tabata. Isa sa kanila ay may kakayahang kontrolin ng tubig, habang ang isa pa ay kayang gawing solidong bato ang mga bagay. Habang umiinit ang labanan, naging magulo ang silid, puno ng iba't ibang kasanayan at kapangyarihan sa aksyon. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Toki na lumayo muna sa kalaban upang umiwas sa labanan, ngunit muli siyang nakaharap sa kanila sa front. Matatag niyang sinabi na hindi sila makakatakas. Tahimik na ipinahiwatig ni Sakura kay Toki ang mahalagang detalye, ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kalaban ay nasa isang bag na dala ng isa sa mga kalaban. Ipinayo niya na kung makukuha o masisira nila ang bag, maaaring makakuha sila ng advantage sa labanan. Sinunod ni Toki ang payo ni Sakura at kinuha ang bag. Nagulat siya nang makita na ang laman nito ay mga batang siyang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kalaban. Sa nakakagulat na pangyayari, hinarap nila ang isang mahirap na moral na desisyon at kinailangan kumilos agad. Alinsunod sa kagustuhan ng mga bata, nagpasya silang alisin ang dalawang kalaban kasama ang dalawang gwardya. Matapos itong magawa, si Mr. Tabata na lamang ang natitira at sinusubukang tumakas sa kagipitan. Nahuli ni Toki si Mr. Tabata at iginiit na dapat tapusin ni Aami ang misyon. Handa na si Aami gamitin ang kanyang apoy at halos sunugin na si Mr. Tabata, ngunit sa pinakamahalagang sandali, biglang dumating ang anak na babae ni Tabata na nasa wheelchair. Tinanong niya ang ama na nakapwesto laban sa pader tungkol sa pagkakakilanlan ni Sakura, Toki, at Aami, ang mga intruder. Sa gitna ng desperasyon, ibinunyag ni Mr. Tabata na ang lahat ng kanyang ginawa ay para lang mahanap ang tamang organo para sa kanyang anak. Ipinaliwanag niya na hindi makapagbigay agad ang ospital ng transplant na kailangan ng anak niya. Kaya kumilos siya ng mabilis upang iligtas ang buhay nito. Habang nakikiusap si Sakura kay Aami na huwag patayin si Mr. Tabata, unti-unting naunawaan ng lalaki kung gaano kaseryoso ang kanyang ginawa. Naramdaman niya ang pagsisisi at hiniling kay Sakura na alagaan ang kanyang anak bago siya tuluyang sinuong ni Aami at sinunog. Kasabay nito, si Mr. Suno, ang sekretaryo ni Tabata, ay tila nakaligtas sa kamatayan at naglalakad ng ilang kalsada palayo sa gusali. Ngunit mabilis siyang nahabol ni Toki na determinadong malaman kung sino ang nasa likod ng masamang proyekto ni Tabata. Sa ilalim ng matinding presyon na ay lahad ang impormasyon, gumawa si Mr. Suno ng trahedya, itinutok ang baril sa sariling ulo at pinindot ang gatilyo. Pinatay ang sarili bago pa man maibunyag ang mga lihim. Sa susunod na eksena, iniulat sa TV na pumanaw na si Mr. Tabata.
Hindi pa malinaw ang sanhi ng kanyang kamatayan at kumakalat ang iba't ibang haka-haka. May ilang nagsasabi na ito raw ay dahil sa isang trahedya na may kinalaman sa paninigarilyo sa kama. Samantala, nasa opisina ng Prime Minister si Toki. Mukhang natuwa ang punong ministro nang makita siya at nagpalitan sila ng bati, ngunit malamig si Toki. May pahiwatig sa kanyang mga mata tungkol sa posibleng koneksyon ng punong ministro sa mga research facilities. Ibinunyag na ang punong ministro ay ama ni Toki, ngunit tila galit si Toki sa kanya dahil ginawa siyang codebreaker na walang halaga. Habang naglalakad sina Aami at Sakura sa kalsada, abala si Sakura sa pagbasa ng pahayagan tungkol sa misteryosong kamatayan ni Mr. Tabata. Biglang huminto sa kanilang tabi ang isang estranghero, humihiling ng pribadong usapan na malinaw na mahalaga at maaaring makaapekto sa kanilang buhay. Ang babaeng nagkukunwaring lalaki ay lumihis at ipinaabot niya ang mga alalahanin ng Eden kay Aami tungkol sa pagpili niyang dalhin si Sakura sa bahay ni Mr. Tabate sa gitna ng misyon na nauwi sa kamatayan ng lalaki. Ayon sa kanya, hindi lamang inilagay nito si Sakura sa matinding panganib, kundi nagdulot din ito ng mga tanong tungkol sa halaga at potensyal ni Sakura sa mata ng Eden. Ibinunyag din niya na ang bagong direktiba ng Eden ay protektahan si Sakura sa lahat ng paraan dahil nakikita siya bilang rare breed at posibleng mahalagang bahagi sa kanilang mga plano sa hinaharap. Pagdating nila sa school grounds, habang naglalakad papunta sa klase, iminungkahi ni Sakura kay Aami na subukan niyang makipagkaibigan upang mas ma-enjoy ang buhay sa school. Namutla si Aami sa mungkahi. Malinaw niyang sinabi na wala siyang interes sa mga aktibidad o pakikipag-ugnayan na hindi makakatulong sa kanyang mga layunin. Binanggit niya na ang mga codebreaker ay hindi kanyang mga kaibigan, kundi mga kasamahan lamang na may kaparehong interes na nagpapakita kung gaano niya siniseryoso ang kanyang tungkulin at misyon. Pagdating ni Aami sa school, ang kanyang mga kaklase, na pinangunahan ni Aba bilang class president, ay nag-organisa ng welcome party para sa kanya. Sa event, nagmungkahi ang mga estudyante ng iba't ibang aktibidad na nais nilang gawin kasama si Aami sa buong taon, iniaalok ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit malinaw na wala talagang interes si Aami sa lahat ng iyon. Mamayang gabi, habang sinusuri ni Aami ang mga mensahe mula sa mga kaklase na gustong makipagkaibigan sa kanya, nagulat si Sakura nang sinunog niya ang mga mensaheng iyon. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang mag-iwan ng pisikal na bakas at mas gusto niyang tandaan ang sinabi nila. Sinabi rin niya na hindi pa siya handa para sa anumang uri ng pagkakaibigan sa ngayon. Samantala, habang pauwi si Toki, bigla siyang nagkaroon ng malubhang problema sa puso na nagbanta sa kanyang buhay. Kasabay nito, sina Yakina at Hitomi na dating codebreakers na kilala bilang Code 0 at Code 1 ay lumihis laban sa kanilang dating kakampi. Nag-iipon sila ng sariling puwersa at kumukuha ng mga ahente na nawala sa ilalim ng utos ng punong ministro. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na may bagong at komplikadong labanan na unti-unting umuusbong sa mundo ng codebreakers na maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan. Pagsapit ng gabi, natagpuan sina Sakura at Aami sa rooftop ng school. Nakaharap sa isang tensyonadong standoff. Inatake ng puwersa ni Hitomi ang paaralan at nagpunta sa gate kung saan nakatayo sina Aami at Sakura. Ang mga attacker, na kontrolado ni Hitomi, ay kakaibang mga muling binuhay na bangkay ng mga taong napatay niya. Habang nakikipaglaban si Aami sa ilan sa mga undead agents, ipinahayag ni Sakura ang kanyang pag-aalala, hindi sang-ayon sa paraan ng pagharap niya sa mga ito. Sumagot si Aami na patay na ang mga ito at tanging si Hitomi lamang ang may kapangyarihang buhayin silang muli. Lalong nagiging kritikal ang sitwasyon ng humina si Aami sa laban sa tuloy-tuloy na atake ng undead army ni Hitomi. Sa tamang oras, dumating si Miss Konda na ginamit ang kanyang baril para pabagsakin ang ilan sa mga muling binuhay na ahente na nagbigay kay Aami ng sandaling pahinga. Sa pagkakataong iyon, nagawa niyang habulin ang isang grupo ng mga ahente na pumasok sa school papunta sa kanilang classroom. Pagkatapos ng matagal na laban, dumating sina Yuki at iba pang codebreakers upang suportahan si Aami. Lalong tumindi ang labanan nang magsanib puwersa sila upang harapin ang banta ni Hitomi at ang kanyang undead army. Matapos mapabagsak ang mga muling binuhay na ahente ni Hitomi, dinala nila ng maingat si Aami na nahihirapan sa isa sa mga classrooms. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Miss Konda na labis na nagamit ni Aami ang kanyang espesyal na kakayahan kamakailan, kaya siya nanghina. Tiniyak niya kay Sakura na normal lamang ito para sa mga taong may espesyal na kakayahan at makakabawi si Aami sa loob ng isang araw na nagbigay lunas sa kanyang pag-aalala. Dahil sa kanyang pagkakatuwa sa heroics ni Miss Konda, kinausap siya ni Sakura at Yuki at nagpahayag ng pagkabigla nang malaman na si Miss Konda ay isang codebreaker din. Nilinaw ni Miss Konda na hindi siya codebreaker, kundi isang Eden agent na sumusuporta sa mga codebreaker.
Nagbigay siya ng karagdagang konteksto, ipinaliwanag na si Aami ay ang pinakamababang ranggo na codebreaker, code number 6, kaya siya binigyan ng support staff. Ipinapakita nito ang hierarchy at support system sa mundo ng codebreakers, pati na rin ang tungkulin ng bawat kasapi. Hindi napigilan ni Sakura ang tumawa nang malaman niyang si Aami, ang mabangis na psychopath na nagbabake ng tao para sa kasiyahan, ay nasa pinakamababang ranggo lamang. Maliwanag ang kanyang pagkatuwa. Nagpatuloy si Miss Konda sa pagpapakilala, nagbibigay ng higit pang detalye tungkol sa ranggo at kapangyarihan ng mga codebreakers. Ipinaliwanag niya na si Yuki ay Code 3 at may kakayahang kontrolin ng tunog, isang flexible at malakas na kasanayan. Kilala si Toki bilang Code 4 na nagpapahiwatig na mayroon din siyang natatanging kakayahan na tiyak na magiging mahalaga sa hinaharap. Ipinahayag din niya na isa rin siyang codebreaker. Bukod sa kanyang espesyal na kakayahan, gumaganap din siya bilang hukom para sa ibang codebreakers na nagpapakita ng mahalagang papel niya sa operasyon ng grupo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Sakura tungkol sa Code 5 at Code 1, nagtataka kung buhay pa sila. Sinabi ni Miss Konda na nakilala na niya si Code 5 at biglang naalala ni Sakura ang misteryosang babae sa motor. Babalak na niyang itanong ang pagkakakilanlan ni Code 1 nang pumasok si Miss Konda at iminungkahi na lumipat sila ng lugar upang mapanatiling ligtas si Aami. Pansamantala, naipagpaliban ng usapan tungkol sa mga nawawalang codebreakers at nakatuon muna sila sa kaligtasan ni Aami. Nag-alala sa kalagayan ni Aami, iminungkahi ni Sakura na dalhin siya sa kanilang bahay para sa proteksyon. Ngunit naglabas ng alinlangan si Miss Konda tungkol sa panganib ng ganitong hakbang dahil alam niya ang peligro ng sitwasyon kung saan maaaring lumitaw ang banta mula sa kahit saan. Bilang tugon, ipinakita ni Sakura ang determinasyon niya. Matatag niyang ipinaalala kay Miss Konda na kilala niya ang kanilang bahay kasabay ng mahinahong pagbibida sa impluwensya ng kanyang ama at sa mahigpit na seguridad nito. Nagbigay ang kumpiyansa ni Sakura ng katiyakan na kailangan nila upang isakatuparan ang plano. Magkasama nilang dinala si Aami sa bahay ni Sakura kung saan maaari siyang alagaan at protektahan upang makabawi. Pagdating nila, ibinahagi ni Miss Konda ang isang nakakaintrigang lihim tungkol sa kanya. Siya ay anak ng leader ng Kizakura Gumi, isang makapangyarihang yakuza organization sa Japan. Tinanong ni na magulang ni Sakura tungkol kay Aami at sa iba pa, ngunit hindi binunyag ni Miss Konda ang anumang detalye tungkol sa mga codebreakers. Ipinaliwanag niya na nakipaglaban si Aami upang protektahan siya at ang ibang estudyante sa paaralan noong araw na iyon. Nag-alok ang mga magulang ni Sakura kay Aami at sa kanyang mga kaibigan ng pansamantalang panuluyan sa guest room. Mamayang gabi, nag-usap siya sa medyo malungkot na si Toki. Nagbigay siya ng mahalagang impormasyon, ipinaliwanag na ang grupo na umatake sa kanila kanina ay nahati sa dalawang faction, ang isa ay target si Aami, at ang isa naman ay si Miss Konda. Pinaghihinalaan niya na ang split na ito ay maaaring plano ni Hitomi na nagpapahiwatig na ang ultimate goal ni Hitomi ay talunin si Aami. Pagkatapos, dumating si Code 5, ipinadala ng Eden sa bahay ni Sakura upang tulungan silang harapin ang inaasahang atake ni Hitomi. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang atake ni Hitomi. Nang tanungin tungkol sa kanyang motibo, malinaw niyang sinabi na ang laban niya ay hindi laban sa Codebreakers kundi laban sa Eden na nagbunyag ng malaking katotohanan tungkol sa kanyang tunay na layunin. Habang abala ang Codebreakers sa pakikipaglaban kay Hitomi, lihim niyang ipinadala si Code 1 upang dukutin ang punong ministro at lumayas pagkatapos ng misyon, matagumpay na niloko ang lahat. Unti-unti, lumalabas na mas komplikado at mas madilim ang intensyon ni Hitomi. Matapos ang pangyayaring ito, napuno ang grupo ng Codebreakers ng guilt at frustration, sinisisi ang kanilang sarili sa pagkahulog sa bitag na inilatag ni Hitomi. Inamin nila na pinlano at isinakatuparan ni Hitomi ang kanyang plano ng flawlessly na nag-iwan sa kanila na nalito at walang ideya sa susunod na hakbang. Ngunit biglang nagpakita si Toki ng hindi inaasahang posisyon, sinasabing hindi na nila dapat subukang iligtas ang punong ministro. Nag-alarm ang ideyang ito si Code 5 na mariing tumutol at pinaalalahanan ang lahat na ang punong ministro ay ama rin niya. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Toki sa kanyang desisyon at tumangging makilahok sa anumang plano ng rescue na nagdulot ng hindi pagkakasundo sa grupo. Unti-unti, nasasira ang pagkakaisa ng grupo at lumalago ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa dahil hindi nila maipagkasundo ang lahat ng opinyon. Samantala, ang labis na paggamit ni Yuki sa kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta, napunta siya sa katauhan ng isang pusa, isang side effect ng sobrang paggamit ng kanyang kakayahan. Matapos ang labanan kay Hitomi na nag-iwan ng ilang miyembro ng seguridad ni Sakura na nasugatan, pinasalamatan ng ama ni Sakura ang grupo sa kanilang tapang at pagsisikap na protektahan ang kanilang clan laban sa atake ni Hitomi. Ipinaliwanag din niya kung sino si Hitomi at ang mahalagang papel niya sa mundo ng Codebreakers.
Ibinahagi niya na si Hitomi ay Codebreaker 1 at ang kanyang boss noon ay ang punong ministro mismo. 3 taon na ang nakalipas, misteryosong nawala si Hitomi na nagdulot ng maraming haka-haka, may naniniwala na siya ay patay, habang ang iba ay naghinala na siya ay naglakbay. Sa sorpresa ng lahat, kamakailan lamang ay bumalik si Hitomi, nagdudulot ng kaguluhan saan man siya pumunta. Idinagdag ng ama ni Sakura na noong panahon niya sa Codebreakers, si Hitomi ang pinakamalakas sa kanila. Ang dahilan sa pagdukot niya sa punong ministro ay nagmula sa matinding paghahangad ng revenge na nagtulak sa kanya sa ganitong sukdulan. Binigyang diin ni Code 5 na ang layunin ni Hitomi ay hindi lang patayin ang punong ministro na nagpapahiwatig na maaaring may lihim na plano siya. Ang pagkakatuklas na mula sa dating leader hanggang sa malakas na kaaway, nag-iwan sa grupo ng kalituhan at galit. Nahihirapan silang maintindihan kung ano ang nangyari upang magbago si Hitomi at humingi ng paghihiganti laban sa punong ministro. Samantala, nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap sina mga magulang ni Sakura tungkol sa hinaharap ni Sakura at sa mga hindi tiyak na bagay na darating. Nang hindi nila alam, nakikinig si Aami, sabik na malaman ng kanilang mga alalahanin at pangarap para kay Sakura. Matapos ang pag-uusap at umalis sa silid, ginamit ni Aami ang pagkakataon na silipin ang lumang photo album ni Sakura. Habang binabalik-balikan niya ang mga larawan, nakita niya ang mga larawan ni Sakura bilang sanggol. Biglang naisip niya na si Sakura ay adopted. Upang makasiguro, mahinahon niyang tinanong si Sakura tungkol sa kanyang adoption at ito'y bukas na kinumpirma ni Sakura. Ang bagong impormasyong ito ay nagpalalim sa pangunawa ni Aami sa nakaraan ni Sakura at unti-unti niyang naramdaman ang isang soft spot para sa kanya. Mamaya, hinailan ni Sakura's father si Aami sa isang tabi upang ikwento kung paano nila natagpuan si Sakura bilang isang bagong silang na takpan ng dugo at iniwan sa kanilang doorstep. Ang nakakatakot at nakakagulat na pangyayaring ito ay malalim na nakaapekto sa buhay ni Sakura dahilan sa kanyang matinding takot sa kamatayan at pangangailangan na protektahan ang mga buhay. Ipinahayag ng ama ni Sakura ang kanyang matinding pag-aalala at pagmamahal para sa kanya. Inamin niya na alam nilang darating ang katotohanan at bilang magulang, dedikado silang suportahan siya. Hiniling niya kay Aami na tulungan siyang panatilihing ligtas si Sakura na ipinapakita kung gaano nila siya minamahal at pinahahalagahan. Lumipat ang eksena kay Sakura na labis na nadurog sa tuwing nakikita ang paghihirap ng mga miyembro ng seguridad habang ginagamot. Tuloy-tuloy, pinakalma siya ni Aami at sinabi na huwag siyang mag-focus sa negatibo. Tinatanggap niya ang responsibilidad sa nangyari at sinabi na kung may dapat sisihin, siya yon. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Aami ang anumang damdamin. Hinikayat niya si Sakura na manatiling matatag sa kabila ng mga nangyari kamakailan, pinapaalala sa kanya na ang mawalan ng pag-asa ay magdudulot ng kabiguan sa mga naniniwala sa kanya. Buong suporta ang ibinigay ng mga miyembro ng clan kay Aami, nangako silang tatayo sa tabi ni Sakura at poprotektahan siya sakaling bumalik si Hitomi. Pagkatapos nito, iniisip ng mga Codebreakers kung paano nagbago si Hitomi mula sa pagiging kaibigan tungo sa pagiging kaaway. Nahihirapan silang maintindihan ang kanyang dahilan. Upang malutas ang sitwasyon, nagpasya silang maghiwalay at maghanap para sa punong ministro o kay Hitomi, umaasang matutuklasan ang katotohanan. Kasabay nito, hinarap ni Miss Konda ang mga executive members sa school's language lab. Naiinis at naguguluhan siya kung bakit hindi siya sinabihan na si Sakura ay isang rare breed. Ipinaliwanag ng mga executive na hindi nila siya pinagkakatiwalaan dahil sa nakaraan niyang koneksyon kay Hitomi. Ngunit mariing itinanggi ni Miss Konda ang anumang katapatan kay Hitomi at ipinahayag ang kanyang pagkabigo, determinadong patunayan ang kanyang commitment sa Codebreakers at sa kanilang misyon. Samantala, si Code 5, kilala rin bilang Ogi, ay nakipag-usap kay H sa kanilang pag-uusap. Nagsimulang magduda si Ogi kay H, iniisip na maaaring tinulungan nito si Hitomi sa kanyang plano. Tama nga ang hinala niya, si H ay talagang traidor, nakig-alyansa kay Hitomi. Nang maramdaman ni H na malalantad ang kanyang plano kay Hitomi, naging maingat siya. Biglang sinalakay ni H si Ogi na nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi alam ni H na si Yuki, na naging pusa, ay tahimik na nanonood sa lahat ng nangyayari. Pagkatapos ng atake, lumapit si H kay Sakura at sinabi na gusto siyang makita ni Aami. Sumama siya rito, ngunit ilang sandali lamang ay napagtanto niya na dinala siya ni H kay Hitomi. Ipinahayag ni H ang katotohanan na siya ay hindi kakampi, ngunit ang tunay na layunin at dahilan ng kanilang pagpupulong kay Hitomi ay nanatiling malinaw, na nag-iwan kay Sakura na walang magawa at lubos na nalilito. Samantala, si Aami ay patuloy sa lansangan, walang tigil na naghahanap ng mga bakas tungkol kay Hitomi. Tumanggap siya ng tawag mula kay Miss K na nagbigay alam tungkol sa isang eksplosyon sa isang lugar at pinaghihinalaan na posibleng sangkot si Hitomi.
Nasugatan ng 24 na katao sa insidente at kumalat sa lahat ng balita ang pangyayari. Sa lihim na lugar kung saan hawak sina Sakura at ang punong ministro, kausap ni Hitomi si Sakura. Tiniyak niya sa kanya na walang balak na saktan siya at ipinaliwanag na dukot niya lamang ito upang mailayo sa kanyang landas. Ibinunyag din ni Hitomi na si Aami ay na-transfer sa kanilang paaralan sa utos ng mas mataas na awtoridad upang bantayan siya. Ipinakita niya ito bilang paraan upang protektahan ng Codebreakers at magsilbi sa mas malaking layunin. Lumipat ang eksena kay Miss Konda na nagmamaneho at malalim ang iniisip tungkol sa mga aksyon ni Hitomi at sa kabutihang nakita niya sa kanya noon. Nahihirapan siyang maintindihan kung paano nagawa ng isang mabait na tao ang ginawa nito at kumbinsidong may seryosong dahilan sa likod ng kanyang kilos. Habang nagmamaneho, nakatanggap siya ng anonymous na mensahe sa kanyang telepono tungkol sa lokasyon ni Hitomi na nagpataas ng urgency ng sitwasyon. Samantala, hinarap ni Hitomi si H tungkol sa eksplosyon, tinatanong kung bahagi ba ito ng mas malaking plano. Ipinaliwanag ni Hitomi na kahit hawak niya si Sakura, hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Tinanong niya si H kung paano niya siya natunton ng mabilis na nagpapahiwatig na maaaring mula pa sa simula ay minomonitor na siya ni H. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, ipinakita ni H na naayos na niya si Ogi. Samantala, lalong nag-aalala ang mga magulang ni Sakura nang hindi siya makauwi, kaya't kinontak nila si Aami upang maibsan ang kanilang pangamba. Tiniyak ni Aami na alam niya kung nasaan si Sakura at may plano siyang ligtas siyang maibalik, ngunit malinaw ang pagmamadali sa kanyang kilos habang mabilis siyang nagmamaneho patungo sa lugar kung saan pinaniniwalaan niyang naroroon si Sakura. Habang nagmamadali si Aami, nakatanggap siya ng nakababahalang balita mula kay Yuki at Toki tungkol sa mapanlinlang na pagtataksil ni H. Determinado na harapin ang bagong banta, sinundan ni na Miss Konda at Aami si H hanggang sa lokasyon ni Hitomi. Pagdating nila, nakita nila si H at agad na lumala ang sitwasyon sa isang matinding labanan. Ipinakita ni H ang kanyang kahangahangang lakas na madaling napapawi sina Toki at Aami. Sa gitna ng matinding laban, nakahanap si Aami ng paraan patungo sa itaas kung saan naroroon sina Hitomi, Miss Konda, at Sakura. Ngunit ang naghihintay kay Aami ay isang nakakagulat na twist. Nagtagumpay si Hitomi sa pagbali ng isip ni Miss Konda laban sa kanya at iniutos sa kanya na barilin ang sarili gamit ang natitirang isang bala. Sa isang tensyonadong sandali, sinabi ni Hitomi kay Aami na kung kukunin niya ang isa sa mga bala ni Miss K at mamatay, may iligtas nito si Miss Konda sa isang kakilakilabot na kapalaran. Nasa kontrol ni Hitomi, sinimulan ni Miss Konda ang pagbaril kay Aami habang lumalapit siya, balak tapusin ang kanyang buhay bago maubos ang mga bala. Habang tumataas ang tensyon, hindi matiis ni Sakura na panoorin si Aami na papatayin si Miss Konda. Sa isang matapang at walang pag-iimbot na kilos, itinulak niya si Miss Konda sa gilid. Iniligtas siya mula sa nakamamatay na bala. Sa sitwasyong nasa breaking point, hinarap ng lahat si Hitomi, tinatanong kung bakit siya kumikilos ng kakaiba. Itinuturo ni Hitomi ang mga nakahaltang relo sa pader, ipinaliwanag na sa tuwing may namamatay na codebreaker, humihinto ang relo. Ibinunyag niya na ang kanyang mga pagbobomba ay naglalayong lumikha ng kaguluhan at takot, pinipilit ang mga tao na humanap ng sisihin sa pagkawasak. Layunin ni Hitomi na makita ng mga tao ang Codebreakers bilang kanilang mga tagapagligtas, gawing mga bayani sa halip na payagang mawala sila sa limot. Ipinaliwanag niya na ang plano niya ay gawing Champions of Justice ang Codebreakers, pinapayagan silang labanan ng kasamaan ng bukas at maging simbolo ng pag-asa para sa tao. Ngunit hindi kumbinsido si Aami. Nakikita niya ang plano bilang may depekto at moral na mali. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay nauwi sa isang matinding labanan habang pinagtatalunan ang kanilang magkaibang pananaw sa hinaharap. Lumitaw ang hindi inaasahang twist ng sumanib si Code Zero Yakina kay Hitomi sa labanan. Ibinunyag niya ang isang seryosong katotohanan, may bomba sa gusali, at aalis na si Hitomi at ang punong ministro. Determinado si Sakura na sundan si Hitomi at Yakina. Lumipat ang eksena sa flashback. Sa edad na 16, pinili si Hitomi ng Eden Supreme Council upang maging Codebreaker 6 na may kahangahangang kapangyarihan. Tinanggap niya ang maraming misyon, iniligtas ang maraming buhay, at natalo ang maraming kontrabida. Dahil sa kanyang mga nagawa, nakuha niya ang respeto ng Eden Supreme Council at mabilis na umangat sa ranggo. Sa edad na 20, nakaranas si Hitomi ng isang nakababahalang pagkawala nang mamatay si Haruya, isang kapwa Codebreaker na kilala bilang Code 5. Pinuno ito ng galit at matinding pagnanais ng pagbabago, na nagdulot ng promosyon niya sa Code 5 na nagpalakas at nagbigay sa kanya ng mas malaking impluwensya. Habang patuloy na umaakyat sa ranggo, naging Code 3 si Hitomi sa edad na 26. Sa panahong iyon, nagsimula si Hitomi sa isang misyon na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman.
Sa isang nakagugulat at trahedyang pangyayari, nasaksihan niya ang pagkamatay ni Code Isa at iba pang mga Codebreakers sa harap niya mismo. Ngunit nang bumalik si Hitomi sa Eden Council, hinarap niya ang isang matinding katotohanan. Sa halip na ipakita ang pagsisisi o pagkilala sa mga namatay na Codebreakers, nanatiling malamig at walang pakialam ang Council. Ang pangunahing layunin nila ay makamit ang kanilang misyon at mabilis na palitan ng mga nawawalang Codebreakers, inuuna ang kanilang misyon kaysa sa lahat ng iba pa. Ibinunyag ni Hitomi na si Code Limang ay may bihirang kakayahan na kontrolin ang tubig, kaya isang makapangyarihang alyado siya. Ngunit sa kanilang pagkabigla, nalaman nila na siya ay trahedyang namatay dahil sa tubig. Sinuri ni Hitomi kung may impormasyon ng ahensya tungkol sa kanyang kamatayan dahil matibay ang paniniwala niya na hindi ito dulot ng mga kaaway mula sa labas. Pagkatapos ng kamatayan ni Code Isa, napagtanto ni Hitomi na siya na ngayon ang Code Isa at binigyan ng titulo bilang Ace. Mula noon, nagpa siya si Hitomi sa kanyang sarili na bilang Ace ay magiging tapat sa kanyang misyon na pigilan ang pagkamatay ng anumang Codebreaker. Pakiramdam niya ay tungkulin niyang protektahan at alagaan ang kanyang mga kapwa Codebreakers at buong pusong nagtataguyod ng kanilang kaligtasan. Bilang Ace, tumayo si Hitomi bilang isang matatag at maasahang leader sa hanay ng Codebreakers. Pinangungunahan niya ang mahalagang tungkulin na tiyakin ang kanilang kaligtasan, nagsisilbing ilaw na gabay sa grupo. At palaging binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga kasama upang maiwasan ang mas maraming nakababahalang pagkawala. Sa kanyang pag-uusap kay Aami habang pinamumunuan ng Codebreakers, ibinahagi ni Hitomi ang malalim na paniniwala na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang sumali sa kanilang hanay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang natural na instincts ang nagtutulak sa kanya na ipagtanggol ang mga mahihina at panindigan ang batas ng bansa na madalas na napapabayaan. Sinabi ni Hitomi kay Aami na patuloy siyang lalaban para sa mga mahihina at walang kalaban-laban hanggang sa kanyang huling hininga. Buong paniniwala siyang ang mga natatanging kakayahan na taglay nila ay ibinigay upang tumulong at protektahan ang mga hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Tiniyak niya kay Aami na kahit siya'y mamatay, hindi dapat mag-alala si Aami dahil mananatili siya sa kanyang puso. Bilang tugon, binalaan ni Aami si Hitomi na ang taong halos sumire sa lahat ng Codebreakers noon ay bababalik. Pinayuhan niya si Hitomi na tipunin ang mga Codebreakers upang sama-samang harapin ang banta at talunin ang lalaki. Pagkatapos ng matinding laban, nagawang kontrolin ni Hitomi ang kapangyarihan ng lalaki, pinilit itong gamitin laban sa sarili na nagdulot sa kanyang kamatayan. Habang tinitingnan ni Hitomi ang mga nagtipong Codebreakers, naramdaman niya ang malalim na determinasyon. Iniisip niya na malamang ay natagpuan na niya ang koponan na hindi hahayaang mamatay ng walang saysay ang mga Codebreakers. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na sinisiyasat ni Hitomi ang mga misteryo sa paligid ng Codebreakers at ang trahedya ng maraming sa kanila. Natuklasan niya ang nakakabahalang katotohanan, kapag mas madalas gamitin ng isang Codebreaker ang kanilang natatanging kakayahan, mas mataas ang posibilidad na mawala ang kanilang sariling pagkatao sa paglipas ng panahon. Ang pagkawala ng sarili ay unti-unting naiipon hanggang sa mauwi sa kanilang kamatayan, isang trahedya na tinatawag na Code End. Nang matuklasan ni Hitomi ang mabagsik na katotohanan ito, napuno siya ng galit at nagtanong kung bakit tinago ng Eden Council ang ganitong mahalagang impormasyon sa kanila. Ang determinasyon ni Hitomi na protektahan ang buhay ng mga Codebreakers, lalo na ang mga bata at mahihina, ay lalong tumibay. Dahil sa bagong natuklasang lakas ng loob na ito, nagpa siya si Hitomi na harapin ang punong ministro ng harapan, hinihingi ang mga sagot at katarungan, hindi lang para sa mga bata kundi para sa lahat ng Codebreakers. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Dinala ni Hitomi ang punong ministro sa isang mataas na lugar na nangingibabaw sa lungsod. Mula sa matayog na posisyong ito, nagsalita siya sa buong bansa sa pamamagitan ng live broadcast. Ibinunyag ni Hitomi na nakapwesto siya ng maraming bomba sa buong bansa, inilalagay sa panganib ang buhay ng halos 50,000 katao, kabilang ang punong ministro. Binalaan niya na walang paraan upang makatakas sa ganitong sitwasyon, nagkalat ng takot sa buong bansa. Nakarating na sa kritikal na punto ang misyon at nagtakda si Hitomi ng mahigpit na 1 oras na deadline para sa tagumpay nito. Ngunit, sa natitirang 46 na minuto, sumabog na ang unang mga bomba na itinanim ni Hitomi, na nagdulot ng maraming biktima sa Japan. Lalong naging malinaw ang bigat ng sitwasyon. Nagkaisa sina Yuki, Toki, at Aami, ang natitirang Codebreakers, upang harapin ang napakalaking hamon ng paghahanap at pag-disable ng natitirang mga bomba sa buong bansa. Ginamit ni Yuki ang kanyang kakayahang manipulahin ang tunog para matukoy ang posibleng lokasyon ng mga bomba. Mabilis nilang napansin na napakaraming bomba ang nakatago sa buong bansa na nagdudulot ng malaking pagsubok para sa kanila. May humigit kumulang 1,500 bomba pa na hindi pa natatagpuan.
Sa mabilis na paglipas ng oras, lalong naging desperado ang sitwasyon. Samantala, labis na nag-aalala ang ama ni Sakura sa kaligtasan ng anak. Humingi siya ng tulong mula sa ilang teknisyan upang matunton ang kinaroroonan niya. Ang kanilang pagsisikap ay nagdala sa kanila sa isang mataas na tore kung saan hawak si Sakura, ngunit napagtanto nila na may bomba rin sa lokasyon niya, kaya labis na mapanganib ang anumang rescue attempt na nagdaragdag ng isa pang antas ng hirap upang maabot siya ng ligtas. Nang masaksihan ni Yuki ang nakakaawang resulta ng pagsabog ng mga bomba, determinadong kumilos agad. Inutusan niya sina Toki at Miss Konda na pumunta sa Sky Tower upang tulungan ang mga nangangailangan habang siya naman ay nakatuon sa pag-disarm ng mga bomba sa buong bansa. Pinapangalagaan ang buhay ng inosenteng tao. Pagdating nila sa Sky Tower, nagulat sina Hitomi at Yuki nang makita na nakapasok na si Aami sa gusali. Ipinahayag ni Yuki ang intensyon niyang pigilan si Aami, ngunit matatag si Hitomi sa desisyon niyang harapin siya ng mag-isa, sabik subukan ng buong kapasidad ng kapangyarihan ni Aami. Nang makita ni Hitomi si Aami, nagpakita si Aami ng diplomatic na approach, iminungkahi na kung ibibigay ni Hitomi ang impormasyon kung paano i-deactivate ang mga bomba. Maiiwasan nila ang direktang labanan. Ngunit tumanggi si Hitomi, determinado niyang makita kung ano talaga ang kakayahan ni Aami. Sa sumunod na labanan, unang nakakuha ng kalamangan si Hitomi. Samantala, si Sakura, na nakatali sa lugar kung saan siya inalagaan ni Hitomi, ay mahigpit na nagmamasid sa matinding labanan ng dalawang codebreakers. Napagtanto niya ang seryosong kalagayan, kaya tinawag niya ang kanyang tapat na aso at inutusan itong palayain siya mula sa mga tali. Samantala, si Aami, pagod na sa matagal at matinding laban, ay naabot ang punto ng labis na pagkaubos. Sa napagod at mahina niyang kalagayan, lumapit si Aami kay Hitomi, pilit humihingi ng paliwanag sa dahilan ng mga kilos niya. Sa desperadong paghahanap ng sagot sa kaguluhan at pagkawasak na kanyang naidulot, unti-unti ring nagbukas si Hitomi tungkol sa nakaraan na nagdala sa kanya sa puntong ito. Ipinaliwanag niya na minsang lumapit siya sa punong ministro na may simpleng hiling, payagan ng codebreakers na kilalanin at tanggapin ng mundo. Ngunit hindi iyon ang tugon na inaasahan ni Hitomi. Sa halip na matupad ang kanyang hiling, iniutos ng punong ministro sa kanyang mga ahente na patayin si Hitomi. Sa pagkakanulo na ito, natagpuan ni Hitomi ang sarili sa isang delikadong sitwasyon at kinailangang lumaban para mabuhay. Lalo siyang nagulat nang suportahan ng Eden ang desisyon ng punong ministro. Bilang resulta, pinalayas siya mula sa codebreakers. Binibigyang diin niya na ang pangunahing layunin niya noon ay ipakita lang sa mundo ang pagkakaroon ng codebreakers. Subalit, sa pagtanggi ng Eden sa ideyang iyon, itinuturing na ngayon siyang kriminal sa kanilang mata. Habang malalim na nagmumuni-muni si Hitomi sa kanyang mga aksyon at motibasyon. Naintindihan niya na ang pagbabago sa loob ng organisasyon ng Eden ay mangangailangan ng presyon mula sa labas. Ang determinasyon niya ay hindi lang para tulungan ang mga codebreakers kundi pati na rin para sa mga batang may espesyal na kakayahan. Ang mga batang ito, na dati hiwalay at pinaghihiwalay ng gobyerno, ay sa huli ay isinama sa mga ranggo ng codebreakers. Kinatatakutan ni Hitomi na kung mananatili ang mga bata sa kontrol ng gobyerno, magiging mga walang damdaming makina lang sila. Pinipilit siya ng malalim na layunin na siguraduhin na hindi sila gagawing ganitong mga kasangkapan para sa estado. Nang ipaliwanag ni Hitomi ang kanyang dahilan, hindi sumang-ayon si Sakura, nakikita niya ang mga paraan ni Hitomi bilang problematiko. Ngunit iginiit ni Hitomi na iyon lang ang posibleng paraan para makapagbago sa loob ng Eden at maabot ang kanyang layunin. Samantala, habang dumarating sina Toki at Miss Konde sa Sky Tower para tumulong, nakaharap nila ang pagtutol ni H na determinado na pigilan sila sa pakikialam. Sa isang nakakagulat na pangyayari, bumalik si Ogi sa eksena, lumalabas na nabigo si H na patayin siya at handa na siyang makialam. Pagdating niya, agad niyang hinarap si Yuki. Sa ibang lugar, sa huli natagpuan ni Toki ang punong ministro na nakatali at desperadong humihingi na iligtas siya bago sumabog ang bomba. Ngunit nagatubili si Toki, nag-iisip kung talagang iiwan siya ng punong ministro kung sakaling baliktaran ang sitwasyon. Samantala, patuloy ang matinding laban sa pagitan ni Yuki at Ogi. Inakusahan ni Ogi si Yuki bilang dahilan kung bakit nagbago si Hitomi laban sa kanila. Nahihirapang paniwalaan kung paano nagbago ng lubusan ng dating mabait na Hitomi, ipinaliwanag ni Yuki ang pananaw ni Hitomi. Sinasabi niya na ang mga utos ng punong ministro at Eden ang nagbigay sa kanila ng kalamangan. Na nagpapahintulot na lusubin ang mga gumagawa ng mali laban sa kanilang kalooban. Dagdag pa niya, may mas delikadong tao sa Eden kaysa sa punong ministro, at ang kanilang misyon ay labanan ng korap na impluwensya na ito. Lumipat ang eksena sa pagtatagpo ni Hitomi at Aami.
Sinasabi ni Hitomi na ginamit ng Eden ang Codebreakers para magsagawa ng mga pagpatay habang nananatiling malinis ang kanilang mga kamay, ipinapakita na magkapareho ang kanilang motibo. Inabot niya ang kamay kay Aami. Iniimbita siyang sumali sa paggawa ng bagong mundo at lumaban sa kanyang tabi tulad ng dati nilang ginawa. Ngunit nanatiling matatag si Aami, tumatangging sumama kay Hitomi. Aminado siya na sang-ayon siya sa mga kritisismo ni Hitomi tungkol sa mga aksyon ng Eden, ngunit hindi niya kayang suportahan ang marahas at nakamamatay na mga pamamaraan nito. Para kay Aami, wala nang pagkakaiba sa pagitan ni Hitomi at ng organisasyong kanyang kinokondena, at ang moral na agwat na ito ang lalong nagpapalayo sa kanila. Determinado si Hitomi na wakasan ang laban at inihanda ang isang nakamamatay na suntok gamit ang kanyang kakayahan sa kidlat para patayin si Aami. Sa huling sandali, matapang na humarap si Sakura kay Aami, pilit nagmamakaawa kay Hitomi na huwag siya patayin. Samantala, ang grupo ng Kisakura Gumi na pinamumunuan ng ama ni Sakura ay nakadiskubre ng isa sa mga bomba. Pagdating nila, naharap nila ang dalawang kabataan na determinadong protektahan ang bomba. Ang mga tagapagtanggol na ito, na sumusunod sa utos ni Hitomi, ay ginamit ang kanilang espesyal na kakayahan para bantayan ang bomba, ipinagtatanggol ang kanilang ginagawa para sa kapakanan ng mga espesyal na bata. Sa tensyonadong labanan, matapang na nakatayo si Sakura sa harap ni Aami, solid ang hangarin na protektahan siya mula sa nakamamatay na atake ni Hitomi. Ngunit malinaw ang walang awang determinasyon ni Hitomi, walang pag-aalinlangan na saktan sila. Pinakawalan niya ang kanyang lethal na kidlat kay Sakura, ngunit sa pagkagulat ng lahat, hindi siya namatay. Nai-frustrate sa kabiguan, malamig na sinabi ni Hitomi na gagamit siya ng ibang paraan, isipin niyang isasakal siya hanggang kamatayan. Paalala ni Hitomi kay Aami, wala siyang balak saktan si Sakura hanggang matapos mamatay ang punong ministro at ang 50,000 mamamayan, naniniwala siyang susi sa tagumpay ng kanyang plano ang kanilang kamatayan. Ang tensyon ay halos hindi matiis habang papalapit ang timer sa 0. Ngunit sa sorpresa ng lahat, walang sumabog na bomba kaagad. Si Yuki ang nakarating sa lokasyon ng mga bomba sa tamang oras at matagumpay na na-disarm ang mga ito. At si Yuki ay binigyan ng impormasyon tungkol sa lokasyon ni H na dating kasama ni Hitomi ngunit ngayon lumipat na sa panig ng Codebreakers. Ngunit inihayag ni Hitomi na mayroon pa siyang huling estratehiya. Ipinaliwanag niya na habang nakaset na sumabog ang mga bomba, nanatili siya sa Sky Tower para direktang humugot ng kuryente mula sa kalangitan, tinitiyak ang detonation ng kanyang plano. Samantala, matapos palayain ni Toki ang punong ministro, nakaranas ito ng bihirang sandali ng pagninilay at kahinaan. Aminado siya kay Toki na baka isa lang siyang kontroladong pawn na nagpapahiwatig na takot ang nagdikta ng kanyang mga aksyon. Habang nagpapatuloy si Hitomi sa paghugot ng kuryente mula sa kalangitan, nagsusumikap sina Yuki, Ogi, at Toki na pigilan siya, ngunit mabaigo sila. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang, bulag sa obsesyon, hinawakan ni Hitomi si Sakura sa leeg gamit ang isang kamay. Sinusubukang isakal siya. Matindi ang tensyon at tila unti-unting nawawala ang pag-asa sa gitna ng laban ng buhay o kamatayan. Sa puntong ito, nag-unleash si Aami ng isang napakalakas na apoy, mas malakas kaysa sa anumang nakitang kapangyarihan ng Codebreakers noon. Umalingongaw at sumasayaw ang mga apoy, ipinapakita ang bagong puwersang biglang nagising sa loob ng ating Burnaboy. Habang nagre-reflect sa nakaraan, naaalala ni Hitomi nang turuan niya si Aami ng mga combat technique noong bagong miyembro pa lang siya ng Codebreakers. Noon, binigyang diin niya ang pangangailangang maging alerto hanggang tuluyang matalo ang kanilang mga kaaway. Sa panahong iyon, malapit silang magkaibigan. Sa kasalukuyan, matapos makita ang apoy na pinalabas ni Aami, nagulat si Hitomi na hindi pa rin siya napasailalim sa Code End. Ngunit pinangunahan ng determinasyon, buong tapang na hinarap ni Aami si Hitomi at ipinahayag ang matibay niyang layunin na talunin siya. Habang ipinapadala ni Hitomi ang kanyang kidlat kay Aami, nagulat ang lahat nang masipsip ni Aami ang lahat ng kapangyarihan ni Hitomi. Lalong tumindi ang laban habang nag-uumpisan silang magbanggaan, hindi tiyak ang kinalabasan. Sa gitna ng matinding labanan, nagulat ang lahat nang muli pang masipsip ni Aami ang kidlat ni Hitomi, sa huli na pagtagumpayan niya ito. Bumagsak si Hitomi sa lupa, walang kalaban-laban, habang ang kanyang sariling kidlat ay nagsimulang tumama sa kanya. Agad na napansin ng mga Codebreakers na papalapit na siya sa kinatatakutang Code End, a state na hudyat ng katapusan ng buhay ng isang Codebreaker. Sa kanyang huling sandali, ibinunyag ni Hitomi ang kanyang tunay na layunin, nais niyang pigilan ang Eden sa pagsasamantala sa mga taong may espesyal na kakayahan at tiyakin na mabuhay sila ng normal tulad ng ibang mamamayan. Ang kanyang layunin ay bigyan sila ng makabuluhang buhay at protektahan ng iba pang Codebreakers mula sa paninisi dahil sa kanyang mga aksyon. Bilang Code 1, nakita niya ito bilang kanyang tungkulin at pribilehiyo, isang sakripisyong kailangan niyang gawin.
Habang humihina ang kanyang buhay, taimtim niyang humihingi ng patawad sa lahat para sa nagawa niya. Sa malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata, tinatawag niya ang bawat isa sa pangalan nila at ibinabahagi ang taos-pusong pagtingin niya sa mga katangian nila na kanyang hinangaan. Kinilala niya ang lakas ng loob ng bawat codebreaker na labis niyang nirerespeto at pinapahalagahan. Bagamat taimtim na humihingi ng tawad si Hitomi at nagsasalita ng may puso, nahihirapan si Aami na kontrolin ang sarili niyang damdamin. Malakas niyang tinanong kung bakit hinayaan ni Hitomi na talunin siya ng ganito kadali, naguguluhan kung paano ang dating mentor at kaibigan na kanyang kilala ay naging kalaban na lamang. Puno ng luha, ibinuhos ni Aami ang kanyang pagkabigla at pagkadismaya, hinahanap ang mga sagot sa biglaang pagbabago ng Hitomi, paano sila mula sa pagiging malalapit na kaalyado ay naging magkaaway sa isang nakapipinsalang labanan. Habang unti-unting nawawala ang buhay ni Hitomi, nagsalita siya ng may seryosong pag-aalalahanin. Pinapaalala sa lahat na ang pagkakaisa na kanilang ipinakita sa laban ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Binibigyang diin niya na ang pagtutulungan, gaya ng ginawa nila, ang tanging paraan para mapanatiling ligtas ang bawat miyembro ng kanilang codebreaker team. Sa gitna ng taos-pusong mensahe ni Hitomi, biglaang pumasok ang punong ministro na nagdala ng pagbabago sa takbo ng sitwasyon. Matapang niyang inanunsyo na hindi niya papayagan ang mga taong may espesyal na kakayahan na lumahok sa labanan sa publiko. May matibay na paninindigan, iginiit niya na kalaunan ay makakalimot ang mga tao sa pambobomba, minamaliit ang tindi ng sitwasyon. Ngunit hindi kayang manahimik ni Sakura. Hinarap niya ang punong ministro, hinahamon ang pagtanggi nito na pakinggan ang mga salita ni Hitomi. Pinayuhan niya itong isipin ang mensahe na nais iparating ni Hitomi. Ang tugon ng punong ministro ay nagpakita ng pagkasuklam sa mga codebreakers at pagsisisi sa isang dating desisyon, pinagsisisihan niyang kung alam niya na magiging terorista si Hitomi. Hindi sana niya ito ni-recruit. Sa huling kilos ng pag-aaklas, muling bumangon si Hitomi gamit ang natitirang lakas, handa ng hampasin ang punong ministro gamit ang kidlat. Ngunit bago pa siya makakilos, nakialam ang iba pang codebreakers. Sa wakas, naunawaan nila ang tunay na diwa ng mensahe ni Hitomi. Sa bagong pagkaunawa at determinasyon na iyon, pinayuhan nila si Hitomi na magpahinga, tinitiyak na sila na ang hahawak sa sitwasyon at isa sa katuparan ang pagbabagong nais niyang makita. Ang huling mga salita ni Hitomi ay sumasalamin sa kanyang pagtanggap sa paglago at pagbabago na pinagdaanan ng mga codebreakers. Napagtanto niya na kailangan nilang umunlad ng mag-isa kahit na hindi niya ito agad nakita. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana na magpapatnubay sa mga codebreakers sa kanilang paglalakbay tungo sa pagtubos at katarungan. Sa susunod na eksena, nagkaroon ng tapat na pag-uusap si Hitomi at ang punong ministro sa sasakyan ng punong ministro. Ibinunyag ng punong ministro na dati niyang pinlano na ilagay si Aami laban kay Hitomi bilang paraan para subukin ang tunay na potensyal ni Aami. Samantala, kinabukasan, papunta si Sakura sa paaralan, umaasang makikita si Aami sa kanilang karaniwang lugar, ngunit kapansin-pansing wala siya. Biglang dumating si Yuki sa anyo ng pusa at sinabi kay Sakura na umalis na si Aami. Nangako si Yuki na tutulungan siya kung kakailanganin at pagkatapos ay umalis. Di nagtagal, biglang lumitaw si Ogi at inalok si Sakura ng sakay papunta sa paaralan. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Ogi na bawat codebreaker ay may kanya-kanyang tungkulin na itinakda sa kanila. Sinabi rin niya kay Sakura na si Aami ay patungo na sa kanyang susunod na burning assignment bilang isang codebreaker. Nagpasalamat si Sakura kay Ogi sa sakay at naghiwalay sila sa kanilang daraanan. Umalis din sina Ogi at Toki. At naiwan si Sakura na nag-iisa. Habang nag-iisa, iniisip ni Sakura na wala na si Aami at alam niyang maaaring hindi niya ito makikita sa loob ng ilang panahon. Ngunit naaalala niya ang lahat ng kahangahangang nagawa ni Aami at ng iba pang codebreakers para sa mundo. Naiintindihan niya na marami silang nagawa ng tahimik at naisalba nila ang kanyang buhay. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na mananatili ang mga codebreakers sa kanyang puso at alaala. Marami silang nagawa para sa mundo kahit na hindi alam ng mundo na sila ang mga tunay na bayani.